Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 561, ang palasyo ng Cosmic Pavilion. Sa silangan ng Cosmic Market ay mayroong isang napakalaking eskultura, ito ay naruroon ng napakatagal na panahon. Sa magkabilang panig, maraming tao ang nagtitinda ng mga bagay dahil napakasigla nito. Si Lin Fang ay nasa isang maliit na kalsada sa sandaling iyon, minsan, may magtatanong sa kanya kung gusto niyang makipagpalitan ng mga bagay ngunit wala silang Sangguan Soul Grass. Dumating siya sa harap ng malaking rebulto at tiningnan ito ng detalyado. Napagtanto niya na may isang butas sa gitna ng rebulto, ito ay isang lamat na dinisenyo para sa kadalisayan ng mga bato. Naglabas si Lin Fang ng purity stone na mas mataas ang kalidad at inilagay ito sa loob. Naghintay siya doon ng ilang sandali at pagkatapos ay kumalat sa hangin ang tunog ng gumagalaw na bato. Sa gitna ng rebulto ay lumitaw ang isang pinto. Pagkatapos ng pinto, may hagdanan. Kakaiba, naisip ni Lin Fang habang papasok. Pagkatapos, kumalat ang mga dagandong sa hangin habang nagsara ang pinto. Hindi ito pinansin ni Lin Fang, nagpatuloy siya sa pag-akyat sa hagdan. Ang mga tao ay pababa at pataas, at ang iba ay nakikipagkalakalan ng mga bagay doon. Tulad ng inaasahan, ito ang core ng Cosmic Market ngunit para makapasok kailangan mo ng purity stone na mas mataas ang kalidad. Napakamahal. Naisip ni Lin Fang. Ayon sa sinabi ng tao sa kanya, mayroong siyam na pasukan sa panloob na Cosmic Market, ngunit ito lang ang nakita ni Lin Fang. Bukod sa kanya, maraming tao doon. Napakalaki ng palasyong iyon. Pagkatapos ng paglipad ng hagdan, tumingin si Lin Fang sa paligid niya, maraming bagay ang makikita. Batang bayani, nandito ka ba para bumili o makipagpalitan ng kayamanan? Tanong ng isang tao sa sandaling iyon. Gusto kong bumili ng kayamanan, syempre. Kung hindi ko ito mahanap, maaari akong mag-set up ng paninindigan at magmungkahi ng mga bagay na ipagpapalit. Sabi ni Lin Fang. Batang bayani, 81 kalsada dito, bawat kalsada ay nakasalalay sa presyo ng mga bilihin. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang kailangan mo? Maaari kitang tulungan at gabayan. Sabi nung taong yun habang nakangiti ng nagninangning. Sinulyapan ni Lin Fang ang tao at sinabing, sino ka? First time mo dito. Ako ang manager ng Sham. Ako ay nasa serbisyo ng mga customer. Sabi niya, lalo pang hinangaan ni Lin Fang ang Cosmic Pavilion, maraming tao ang naglilingkod sa mga customer. Ang palasyong iyon ay may 81 kalsada bawat isa ay nahahati sa 9 na lugar. Ang manager na iyon ang namamahala sa ika-9 na lugar, nakakagulat. Kailangan ko ng Sangguan Soul Grass. Sabi ni Lin Fang na umaasang mahanap ang kailangan niya sa lalong madaling panahon. Sangguan Soul Grass. Bulong ng taong mukhang nag-iisip. Agad naman silang sumimangot at sinabi, ang Sangguan Soul Grass ay nasa parehong lugar ng Nine Suns Grass, sila ay mga espiritual na damo, sila ay nasa ika-4 na lugar man lang. Malaki ang posibilidad na mahanap mo ito doon. Sige. Tumanggo si Lin Fang at pagkatapos ay nagtanong, paano ako pupunta doon? Sundin ang 9 na bahagi ng ika-9 na lugar at pagkatapos ay mauunawaan mo. Sagot ng tao. Nanatiling tahimik si Lin Fang saglit at sinabi, sige, susubukan kong hanapin. Sana mahanap mo ang kailangan mo, young hero. Sabi ng taong iyon habang bahagyang nakayuko kay Lin Fang at saka umalis. Naunawaan ni Lin Fang na kailangan lang niyang maghanap ng kalsada at pagkatapos ay hahanapin niya ang intersection ng mga kalsadang iyon. Ngunit mayroong mga kurba sa lahat ng dako, tulad ng isang palasyo. Naglakad sandali si Lin Fang at napansin ang isang puwang. Nasa gitna siya ng mga kalsadang iyon, ang pinakakaliwa sa kanila ang nauna. Ang ika-9 na lugar ay may 9 na kalsada, nakakita si Lin Fang ng isang kalsada na tila pang-400 at tinahak niya ito. Pagdating niya sa dulo, nakita niya ang isang pinto kung saan nakasulat ang 8th area. Napakalaki ng palasyong iyon. Naisip ni Lin Fang. Lalo siyang nagulat. Matapos makapasok sa ika-8 lugar, huminto si Lin Fang sa paglalakad, nagsimula siyang tumakbo na parang hangin na sinusundan ng mga pasilyo ng ika-8 lugar. Pagkatapos nito, natagpuan niya ang ika-7 lugar. Nagpatuloy si Lin Fang ng buong bilis, nakarating siya sa ika-6 na lugar at nakakapagtaka, kailangan niyang magbayad muli ng isang batong dalisay na mas mataas ang kalidad. Ito ay dahil ang mga lugar ay nasa grupo ng 3, ang ika-9, ika-8 at ika-7 mga lugar ay magkasama kaya siya ay hindi kailangang magbayad, pagkatapos ay magkasama ang ika-6, ika-5 at ika-4 na lugar. Ang palasyo ng Cosmic Pavilion ay kasing lawak ng cosmos o ano. Naisip ni Lin Fang nang dumating siya sa ika-4 na lugar. Napakalaki ng palasyong iyon. Ini-imagine ni Lin Fang kung ano ang magiging itsura ng paglikha ng 9 na porma sayon ng palasyo ng dragon na ganoon. Pagdating niya sa pang-4 na lugar, huminto siya sa pagtakbo ng buong bilis. May mga mamahaling kalakal lamang doon, walang mababa ang kalidad. Mayroong mga armas sa antas ng Zuan na may katamtamang kalidad, pagkatapos na tumawid sa ika-5 lugar, nalaman ni Lin Fang na ang bawat lugar ay may mga eksklusibong kalakal, tulad ng mga armas na nasa kanyang harapan. Bukod sa mga armas, mayroon ding mga halamang gamot, kasanayan, at table tasks. Ang bawat lugar ay nahahati sa 9 na palasyo na may eksklusibong mga kalakal. Ang lahat ng kailangan ng mga magsasaka ay matatagpuan doon. Sa Zuyu, walang lugar kung saan ang mga magsasaka ay maaaring magkaroon ng napakaraming kayamanan na natipon sa parehong lugar. Ang palasyo ng Cosmic Pavilion ay malamang na nasa Dragon Mountain sa loob ng 1,000 taon upang maging ganito. Hindi kailanman naisip ni Lin Fang na ang Cosmic Pavilion na kinabibilangan ni Lan Zhao ay maaaring magkaroon ng ganoong kapangyarihan at impluwensya. Pagkatapos na gumugol ng maikling oras sa lugar ng armas, dumating si Lin Fang sa lugar kung saan makakahanap siya ng mga halamang gamot, umaasang mahanap ang kailangan niya. Mayroong ilang daang tao doon.
Ang mga nakatayo ay pantay na distansya mula sa isa't isa, marahil ito ay isang panuntunan ng pagtatatag. Ang lahat ng mga bagay ay napakamahal. Ang mga nagbebenta ay medyo matanda na, sila, para sa karamihan, mga matatandang tao. Lahat sila ay may mga basket na may mga table tas sa kanilang likod. Alam ni Lin Feng, na kahit mukhang matatanda na sila, wala ni isa sa kanila ang mahina. Pagkatapos ng ilang sandali na paglalakad, si Lin Feng ay hindi pa rin nakakahanap ng Sangguan Soul Grass. Siya ay nabigo. Saka siya naglakad para tumayo at sinabi sa matanda, Mister, ang Fire Lotus na iyon ay isang uri ng damo sa antas ng Ling. Ang matanda ay maraming lotus, sila ay apoy na pula at napakaganda. Bukod doon, naglalaman din sila ng fire energy. Shizu Fire Lotuses, maaari nilang palakasin ang apoy ng mga tao at pagandahin ang tagal ng apoy ng isang tao. Ito ay perpekto para sa iyong mga kakayahan na nakikita ko. Paliwanag ng matanda habang nakatingin kay Lin Feng sa napaka-insist na paraan na para bang sinusubukan niyang makita ang katawan ni Lin Feng. Magkano? Tanong ni Lin Feng. 100 purity stone na mas mataas ang kalidad para sa isang lotus. Alok ng matanda. Natigilan si Lin Feng, nakakatakot na presyo. Ngunit para sa gayong kayamanan ng paglilinang, hindi inisip ng mga magsasaka na bayaran ang presyo. Masyadong mahal, sabi ni Lin Feng habang umiiling. Napagtanto niya na siya ay napakahirap kumpara sa mga tao ng imperyo. Kung siya ay naging isang sikat na alchemist, magagawa niyang ibenta ang kanyang mga bagay doon at kikita ng napakalaking halaga. Para sa isang cultivator na nagsasanay ng mga kasanayan sa sunog, hindi ito mahal. Pangungumbinsi ng matanda habang nakangiti at napapailing. Wala akong gaanong kadalisayan ng mga bato sa ngayon. Sabi ni Lin Feng na humihingi ng tawad. Tumiti siya sa matanda at nagtanong, Mister, alam mo ba kung saan makakahanap ng Sangguan Soul Grass? Ang matanda ay natulala habang nakatingin kay Lin Feng sa kakaibang paraan. Nakangiti niyang sabi, ang Sangguan Soul Grass ay mas mahal kaysa sa Chiexi Fire Lotuses na iyon. Dapat pumunta ka sa pangatlong lugar, baka doon mo mahanap. Okay, salamat. Sabi ni Lin Feng at pagkatapos ay tumungo sa ikatlong lugar. Tumabas si Lin Feng sa palasyong iyon at nagpatuloy sa susunod. Nakapagtataka, kailangan niya ng 5 purity stone na mas mataas ang kalidad para makapasok sa lugar na iyon. Gayunpaman, para sa mga taong nagpunta doon, iyon ay wala. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 562, Pagnanakaw. Sa ikatlong bahagi ng palasyo ng Cosmic Market, naramdaman ni Lin Feng ang mayaman at mabangong halimuyak ng mga halamang gamot sa pasukan. Ang ilang mga pabango ay kaaya-aya habang ang iba ay medyo makapal para sa kanya. Siyempre, ang mga tabletas at halamang gamot na mas maamoy kaysa sa iba ay hindi naman mas mahusay kaysa sa iba. Mayroong walang katapusang mga uri ng mga tabletas at halamang gamot, walang doktor o alchemist na nagkunwaring alam ang lahat ng mga remedyo sa mundo. Tumakad si Lin Feng sa kailaliman ng ikatlong lugar, ang departamento ng gamot ay mas malawak kaysa sa pang-apat na lugar ngunit ito ay mas tahimik at mas kalmado. Ang mga tao ay tahimik na naglalakad at naggalugad, naghahanap ng mga halamang gamot at mga remedyo na kailangan nila. Ang ilang mga tao ay nakikipag-ayos sa mahinang boses. Ang Sangguan Soul Grass ay pula at may chi ng isang kaluluwa, marahil. Naisip ni Lin Feng. Nagpatuloy siya sa paglalakad habang nakatingin sa iba't ibang stand. Nakatitig ang mga nagbebenta kay Lin Feng habang siya ay dumaan. Sa wakas, biglang nagulat si Lin Feng. Nahanap ko na. Naikuyom ni Lin Feng ang kanyang mga kamao, sa kanyang larangan ng paningin ay lumitaw ang isang pulang damo na tila dugo at tila may sariling buhay, naglalaman ito ng ilang kaluluwang chi. Matandang lalaki ang nagtitinda, may maliit na basket ng kawayan sa harapan niya. Ang matanda ay mukhang nawalan ng gana at pagod. Sa kanyang kinatatayuan, mayroon lamang isang butil ng Sangguan Soul Grass, wala nang iba. Sa makatuwid, malamang na desperado siya dahil wala pa siyang nahanap na mamimili hanggang sa sandaling iyon, malinaw na naunawaan iyon ni Lin Feng. Phew. Huminga ng malalim si Lin Feng at sinubukang magmukhang kalmado at relaxed. Kung napansin ng nagbebenta na masyadong interesado si Lin Feng, tiyak na magmumungkahi siya ng napakataas na presyo ng direkta sa simula na hindi tatanggapin ni Lin Feng. Ginamit ni Lin Feng ang halos lahat ng purity stone mula sa Mount Sword noon. Gayunpaman, hindi niya binalak na kumilos ng mas mayabang dahil dito, iyon ay magiging impolite. Mister, ano ang gusto mo bilang kapalit ng mayanhing damong iyon? Magalang na tanong ni Lin Feng. Sumulya pang matandang lalaki kay Lin Feng, ngumiti at biglang mukhang interesado. Ano ang gusto mong gawin dito? Tanong ng matanda nang hindi sinasagot si Lin Feng. Kailangan ng kaibigan ko at nagkataon na mayroon ka, kaya kong bigyan ng kaibigan ko. Sinabi ni Lin Feng na natural na sinusubukang ipakita na hindi siya ganoon kainteresado. Siyempre, hindi niya sasabihin sa matanda na gusto niyang gumawa ng ilang divine water pill, naiintindihan ni Lin Feng ang mga batas ng negosyo. Oh, humajidyak ang matanda habang nakatingin kay Lin Feng. Tapos sabi niya, well then, sabihin mo sa kaibigan mo na pumunta ng personal, napakamahal ng Sangguan Soul Grass na iyan, hindi sulit na bilhin mo ito para sa kaibigan mo. Maaring hindi ka maniwala ng iyong kaibigan kapag sinabi mo sa kanila ang presyong ibinayad mo para sa damo at tatangjing bayaran ka nito. Si Lin Feng ay natulala, tulad ng inaasahan, ang matandang iyon ay matalino at magaling na nagbebenta, gaano katalino. Hindi bale, napakabuti ng kaibigan ko, kaya kung bigyan sila ng damo. Sabihin mo sa akin ang presyo. Walang pakialam na sabi ni Lin Feng. Oh. Sagot ng matanda sa mahinang boses habang nakatingin kay Lin Feng, pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang 5 daliri, mayroon siyang malalim at makabuluhang ekspresyon sa kanyang mga mata. 500 purity stone na may mas mataas na kalidad.
Sa tingin mo, posible ba ito? Nakangiting tanong ng matanda ngunit walang ngiti sa labi. Mister, kahit na ang Sangguan Soul Grass ay isang hindi kapani-paniwalang damo, ang 500 purity stone na may mas mataas na kalidad ay masyadong mahal, hindi ito ang tunay na presyo. Sabi ni Linfang habang nakasimangot. Ang Sangguan Soul Grass ay nagpapalakas ng iyong dugo at kalamnan. Ito ay nagpapakapal ng iyong kaluluwa, ito ay nagkakahalaga ng 500 mga batong dalisay na mas mataas ang kalidad. Paliwanag ng matanda habang nakangiti at napapailing. Sumimangot si Linfang at nanatiling tahimik. Iniisip niya. Ilang sandali pa, itinaas ni Linfang ang kanyang ulo at sinabi sa matanda. Mister, wala akong masyadong dala sa ngayon. Gayunpaman, mayroon akong ilang siyam na Sun's Grass, gusto mo bang palitan ng ilan laban sa Sangguan Soul Grass? Ano sa tingin mo, 9 Sun's Grass? Kumikislap ang matatalim na ilaw sa mga mata ng matanda na nagpakaba kay Linfang. Pagkatapos ay lumitaw ang isang matangkad na ngiti sa mukha ng matanda, tila nagawang kumbansihin siya ni Linfang. Ang siyam na Sun's Grass ay kasing halaga ng Sangguan Soul Grass, gayunpaman, ito ay walang silbi sa akin. Kailangan ko ng purity stones. Mahinang sabi ng matanda. Ngunit, kung bibigyan mo ako ng siyam na Suns na damo at magdagdag ng ilang mga batong dalisay, pag-iisipan ko ito. Parang hindi ka interesado sa 9 Sun's Grass. Sabi ni Linfang habang nakangiti, pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad palayo ng walang ibang iniisip, napakatahimik. Tinitigan ng matanda si Linfang na nagsisimula ng maglakad palayo, kumikislap ang mga mata nito habang sinasabi. Teka, teka. Huminto si Linfang at lumingon, pagkatapos ay tumingin siya sa matanda habang nakasimangot at sinabing. May magagawa pa ba ako para sa iyo, Ginoo? Ikaw ay isang matalinong binata. Sabi ng matanda habang nakangiti at napapailing. Magpalat tayo, okay lang, walang mawawala sa atin at magiging masaya tayong dalawa. Nang marinig ni Linfang ang matanda, ngumiti siya at bumalik sa kanya. Sa wakas ay natipon na ni Linfang ang lahat ng mga sangkap upang ihanda ang mga table tasks ngunit kailangan pa rin niyang matuto ng higit patungkol sa pagkontrol sa init, pagkatapos ay handa na siyang gumawa ng mga ito. Sa harap ni Linfang ay may lumitaw na siyam na Sun's Grass na ibinigay niya sa matanda. Huwag mong mawawala. Hinawakan ito ng matanda at ngumiti. Pagkatapos ay yumuko si Linfang habang nakangiti, pupulutin na sana niya ang damo. Masaya silang dalawa sa transaksyon. Teka, malamig na sabi ng isang boses sa sandaling iyon. Naramdaman ni Linfang na may ilusyon na dumaan sa tabi niya, napakabilis ng taong iyon. May lumitaw sa larangan ng pangitain ni Linfang. Si Linfang ay natulala. Nakayuko din ang taong iyon para kunin ang Sangguan Soul Grass. Sabay hawak ng dalawang kamay. Tumingin si Linfang sa kabilang banda, ito ay isang manipis, baseline at maputing kamay ngunit mukhang masama ang loob ni Linfang. Nilinggan ni Linfang ang kanyang ulo at nakita ang isang maganda at mukhang heroic na babae sa kanyang tagiliran, siya ay mukhang malamig at hiwalay. Nabili ko na yan. Malamig na sabi ni Linfang. Dahil wala pa ito sa iyong kamay, hindi pa ito sa iyo. Malamig na paliwanag ng babae. Kaagad pagkatapos, tumingin siya sa matanda at sinabi. Gusto ko iyong Sangguan Soul Grass. Kaya kong magbayad ng higit pa sa kanya. Si Linfang ay natulala. Grabe ang bastos ng babaeng yun. Naibigay na niya ang kanyang 9 Sun's Grass para sa kanya na ang Sangguan Soul Grass na iyon. Your Excellency, pag-aari na ng binatang ito, kung gusto mo, tanungin mo kung gusto niyang ibenta o hindi. Walang pakialam na sabi ng matanda. Masaya si Linfang, napaka-profesional ng matanda. Tumingin ang babae kay Linfang at sinabing, ibigay mo sa akin. Malamig nang umiti si Linfang, kahit na hindi niya talaga kailangan ang damong iyon, kung isasaalang-alang ang ugali ng dalaga, hindi niya kailanman tatanggapin ang ganoong deal. Pasensya, pakialis ang kamay mo. Malamig na sabi ni Linfang, ngunit hindi niya ginawa, mahigpit din niyang hawak ang butil ng damo. Ibigay mo sa akin, magbabayad ako ng 2 beses sa paunang presyo. Sabi ng babae na kasing lamig ng dati. Hindi. Sabi ni Linfang na parang lalong nagalit. Ilang sentimetro lang ang pagitan ng mukha nilang dalawa. Kung hindi ka titigil, huwag sisihin ang pagiging impolite. Malamig na sigaw ni Linfang. Hindi pinansin ng babaeng iyon si Linfang, mukhang walang pakialam at hindi nag-react. Mawala. Sigaw ni Linfang at lumabas sa kanyang bibig ang ilang nakakapasong mainit na apoy ng araw na chi na lumipat patungo sa babae. Mapanganib ang purong cheese on fire. Nagulat ang babae at napasigaw sa gulat. Sa wakas ay nabitawan niya ang damuhan at tanging kamay ni Linfang ang nakahawak nito sa sandaling iyon. Kung hindi siya gumalaw, ang Sangguan Soul Grass ay nawasak. Umatras ang babae habang naglalabas ng nakakatakot na chi na bumabalot sa katawan ni Linfang. Si Linfang, na nakayuko, ay inalis ang Sangguan Soul Grass at tumayo. Malamig niyang tinignan ng babae. Ang ilang mapang apeng chi ay sumalakay sa kapaligiran. Tihen, nagdulot ka na naman ng gulo. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon habang nagmamadaling pumunta sa lugar na iyon. Napalingon ang lahat at napatingin sa taong iyon. Binata iyon, hindi man lang nagmukhang kabayanihan, balingkinitan at sobrang elegante, parang isang maharlika. Kagwapuhan ng binatang iyon ngunit mahirap siyang kalimutan pagkatapos ng unang pagkakataon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 563, ang malakas na binata. Sinulyapan ni Linfang ang payat na binata, ang kanyang mga mata ay malamlam at mukhang isang mayamang aristokrata. Ito ang Sangguan Soul Grass na gusto mo, sabi ni Lihen nang marinig binata. Nakatitig pa rin siya kay Linfang. May mga ganyang bastos na tao kahit dito. Sabi ni Linfang sa mahinang boses ngunit walang pakialam ang babae. Tumipat siya patungo kay Linfang ng buong bilis. Ibigay mo sa akin.
Demand ng babae habang iniunat ang kanyang kamay kay Linfang. Sa isang iglap, isang malakas na hangin ang lumabas mula sa kanyang malambot at maislan na kamay na nagpagigil sa mga damit ni Linfang. Malamig na umungol si Linfang. Hindi niya akalain na ganoon pala kalakas ang loob ng babaeng ito. Pinagpag niya ang kanyang katawan at sinimulan ang kanyang Cosmos Burning Sun skill. Isang nakakapasong mainit na purong chi sun fire ang nagsimulang damaloy sa kanyang kamay na lumalaban sa hangin ng babae. Umalis ka na dito. Galit na sigaw ni Linfang. Ang kanyang apoy sa araw ay nagninangas at naglalabas ng banayad na mga tunog sa kapaligiran. Sa isang iglap, nagbanggaan si Linfang at ang mga kamay ng babae na naging sanhi ng isang muffled sound na kumalat sa hangin. Naramdaman ni Linfang na may lumabas na enerhiya sa buwan mula sa kamay ng babae habang nilalabas niya ang kanyang enerhiya sa araw. Nang maramdaman ni Lihen ang lakas ng apoy ni Linfang, naramdaman niyang nasusunog ang kanyang kamay at braso. Bigyan mo ako ng maamong kaluluwang damo. Sabi ni Lihen habang humahakbang pasulong at naglalabas ng nakakatakot na enerhiya ng buwan. Biglang umatras si Linfang para umiwas ngunit hindi gumalaw si Lihen. Pumunta ka. Malamig na sigaw ni Linfang. Ang kanyang purong chi sun fire pagkatapos ay kumalat sa kapaligiran at lumipat patungo sa kamay ni Lihen na sinisira ang kanyang enerhiya sa buwan. Ginalaw lang ni Lihen ang kanyang kamay at sa isang iglap na sunog ang kanyang manggas sa pag-atake ni Linfang. Bukod pa doon, ang nakakapasong mainit na chi ay tumagos sa kanyang braso at madaling nasaktan. Ang tiyaga. Naisip ni Linfang na natulala. Si Lihen ay mukhang sobrang malamig at matyaga. Parang ayaw na niyang sumuko. Tumingin si Linfang sa kanya sa mas malamig at malamig na paraan. Napakahirap makuha ang Sangwon Soul Grass na iyon at gusto niyang nakawin ito mula sa kanya, hindi niya hahayaang gawin iyon. Nag-condense siya ng ilang nakakapasong mainit na purong chi sun fire, ang braso ni Linfang ay napapalibutan ng apoy. Sa braso ni Linfang, sa ilalim ng apoy, dumadaloy ang itim na pisikal na lakas ng mga Herukas. Inipon ni Linfang ang lahat ng lakas na iyon sa kanyang braso. Sa sandaling iyon, muling kumilos si Lihen at itinapon ang sarili kay Linfang gamit ang parehong moon attack, tila mas malakas pa ito kaysa dati. Mawala. Hakbang pasulong si Linfang at tinapakan ang sahig, nanginginig ang buong palasyo. Bawat hakbang niya ay nagiging sanhi ng pag-vibrate ng palasyo ng ikatlong lugar. Ang kanyang braso ay napapalibutan ng mga enerhiya. Ang purong chi fire ay may ilang itim na ilaw na kumikislap sa loob nito. Boom boom boom. Kumalat sa hangin ng isang medyo malakas na tunog, sa lakas ng Herukas at sa nakakatakot na purong chi sun fire, madaling mapalipad ni Linfang ang isang cultivator ng ika-6 na layer ng Zuan Chi. Ang katawan ni Lihen ay marahas na nanginginig habang siya ay na-project pabalik sa kanyang unang posisyon. She still didn't look resigned to give up though. Nakabitin ang braso niya na parang naparalisa. Paano magiging napakalakas ni Linfang? Si Linfang ay nakatitig sa kanya sa isang kalmado at hiwalay na paraan. Umaagos pa rin ang enerhiya sa kanyang mga kamay. Ang mga customer ng ikatlong lugar ay lahat ay interesado at lahat ay nanonood ng labanan. Ang chi ni Linfang ay kabilang sa ika-4 na layer ng Zuan Chi at ang chi ni Lihen ay kabilang sa ika-6 na layer ng Zuan Chi. Pagkatapos ng unang suntok, nagkaroon si Lihen ng kalamangan, ngunit pagkatapos ng pangalawang pag-atake, si Linfang ang pumalit sa labanan. Si Linfang, na nasa ika-4 na layer ng Zuan Chi, ay nakakagulat na nagawang bambahin si Lihen at mapa-atras siya. Tumingin pa rin si Lihen kay Linfang sa malamig na paraan na ayaw niyang sumuko. Nais niyang magpatuloy sa pakikipaglaban. Lihen, tama na. Sa sandaling iyon, sumisigaw ang mukhang marangal na binata, hamina ang chi ni Lihen. Ang mukhang marangal na binata ay lumakad sa tabi ni Lihen at bahagyang tumanggo kay Linfang. Humihingi ako ng paumanhin, ang little sister ko ay laging irritable dahil kailangan ko ng Sangwon Soul Grass, huwag kang magalit sa kanya. Nanatiling tahimik si Linfang, mukhang matikas at edukado ang binatang iyon. Your Excellency, medyo malakas ka. Kilala ko lahat ng henyo ng Celestial Dragon, hindi ka taga rito, di ba? Malamang taga Zuyu ka, di ba? Sabi ng marangal na mukhang binata habang nakangiti. Nakapagtataka, nahulaan niya kaagad na si Linfang ay mula kay Zuyu. Tila nag-research siya, napakaraming henyo sa Celestial Dragon, imposibleng makilala niya silang lahat. Paano niya malalaman na hindi tagalungsod na iyon si Linfang? Tama, taga Zuyu ako. Sabi ni Linfang habang tumatango. Ikaw ba si Linfang mula sa Zuyu? Tanong ng binata na mukhang marangal. Nagulat si Linfang, kakaiba, hindi niya akalain na malalaman ng taong iyon ang kanyang pangalan. Tama, ako si Linfang. Tulad ng inaasahan, narinig ko ang tungkol sa iyo. Natalo mo na ang dalawang henyo ng Celestial Dragon. S8 sa marangal na mukhang binata habang nakangiti. Idinagdag niya. Ang palitan ng suntok ay maaaring mauwi sa pagkakaibigan, halimbawa ngayon, nagkita tayo dahil nabastos ang kapatid ko sa iyo. Patawarin mo siya, malapit na tayong magkita muli. Tadhana ang dahilan kung bakit tayo nagkita ngayon. Sabi ng binata, saka siya lumingon at tumingin kay Lihen. Tara na, ibinaba ni Lihen ang kanyang ulo at sinabi. Sige, sabay na umalis si Lihen at ang binata. Tumingin si Linfang sa kanila at nakaramdam ng kakaiba. Magkapatid ba talaga sila? Si Lihen ay napaka-agresibo at brutal, at panlalaki ngunit mukhang maislan at edukado ang binata. Hindi sila mukhang magkapatid. Sa totoo lang, ang babaeng iyon ay nagbigay ng impresyon kay Linfang na siya ay kanyang lingkod. Kung ang babaeng iyon sa ika-6 na layer ng Zuan Chi ay ang kanyang lingkod, kung gayon gaano kalakas ang binatang iyon at ano ang kanyang katayuan sa lipunan. Tumingon si Linfang at tumingin sa matanda. Nakatingin sa kanya ang matanda na may maningning na ngiti sa labi.
Hindi masama. Nalampasan mo lang ang ika-4 na layer ng Zuan-Chi at maaari mong talunin ng mga cultivator ng ika-6 na layer ng Zuan-Chi, napakalakas mo. Hindi pinansin ni Lin Fang ang papuri ng matanda at nagtanong. Mister, wala bang rules dito? Bakit walang dumating para makialam? Bakit niya ako inatake at walang nagsabi? Binata, kailangan mong maunawaan na ang mga patakaran ay maaaring lumabag kung minsan. Nakita mo kung gaano kalakas ang babaeng iyon. At ang binatang iyon, mahuhulaan mo ba ang antas ng kanyang cultivation? Nakangiting tanong ng matanda. Umiling si Lin Fang at sinabi, walang ideya. Ginagawa niya ang katulad mo, tinatago rin niya ang totoong cultivation level niya. Ngunit kapag nakita mo ang sigla at sigla ng mga tao, maaari mong hulaan kung gaano kalakas ang mga tao. Sa makatuwid, sa unang pagkakataon na nakita kita, hindi ako naniniwala na nakalusot ka lamang sa unang layer ng Zuan-Chi. Ang binatang iyon ay puno ng sigla at sigla, mula ulo hanggang paa, ang antas ng kanyang paglilinang ay mas mataas pa kaysa sa akin. Paliwanag ng matanda habang umiiling at nakangiti. Medyo malungkot din ang itsura niya na para bang matanda na siya. Nalampasan na siya ng binatang iyon. Nagulat si Lin Fang, mas mataas kaysa sa matanda. Tiningnan ni Lin Fang ang antas ng cultivation ng matanda, nakapasok na siya sa ika-7 Zuan-Chi layer, na binibilang na bilang tuktok ng Zuan-Chi layer. Ngunit ang binatang iyon ay mas malakas kaysa sa kanya. Malamang na mataas ang status niya sa Celestial Dragon, kaya naman walang pumihil sa labanan na mangyari. Ang ganitong mga tao ay maaaring lumabag sa mga patakaran. Mister, salamat sa pagsasabi sa akin ng mga bagay na ito. Magalang nasabi ni Lin Fang. Hindi na siya nagpatuloy sa pagtatanong. Hindi pa rin mabibili ni Lin Fang ang mga bagay sa lugar na iyon, maliban kung posible ang palitan ng kanyang 9 Suns Grass. Ngunit maaari rin niyang panatilihin ang 9 na Suns Damo para sa kanyang sarili, maaari itong maging kapaki-pakinabang. Nang umalis si Lin Fang sa Palace of the Cosmic Market, madilim sa labas. Sa mga ilaw sa loob ng palasyo, hindi nahulaan ni Lin Fang na magiging huli na. Pero kahit madilim na, animated pa rin ang market, napakaraming tao. Nakuha na ni Lin Fang ang kailangan niya kaya hindi na niya kailangang manatili doon, maganda na iyon. Nagsimula na siyang umalis at makalipas ang maikling panahon, umalis na siya sa palengke. Ngunit ilang sandali matapos siyang umalis sa palengke, naramdaman ni Lin Fang na sinusundan siya at hindi niya gusto ang pakiramdam na iyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 564, nakapalibot kay Lin Fang. Ang silhweta ni Lin Fang ay kumikislap, siya ay lumilipad ng buong bilis tulad ng isang arrow na tumatagos sa buong gabi. Lalong tumitindi ang impresyon ni Lin Fang sa pagiging tiktik, hanggang sa hindi na ito matatawag na espiya. Hindi na nagtatago ang mga humahabol sa kanya. Hinahabol lang siya ng mga ito. Gaano kabilis? Nagulat si Lin Fang. Naglalakbay na siya ng buong bilis ngunit palalim ng palalim ang chinang humahabol sa kanya. Mukhang naabutan siya ng mga ito. Lahat sila ay napakalakas. Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na chi ang biglang tumawid sa atmosfera kaya kinabahan si Lin Fang, bigla niyang iniba ang kanyang direksyon at lumipat sa kaliwa. Boom boom boom. Sa kalagitnaan ng gabi, kumakalat ang ilang mga tunog. Ilang silhouette ang bumangon mula sa lupa patungo kay Lin Fang. Isa itong ambush. Saan galing ang lahat ng malalakas na magsasaka na iyon? Naisip ni Lin Fang na natulala. Sa Celestial Dragon, hindi siya nakasakit na maraming tao at napakaraming tao ngayon ang nakakagulat na sumusubok na patayin siya. Nagtataka si Lin Fang kung saan sila nanggaling, lalo na dahil napakalakas nila. Lumipat muli si Lin Fang sa kaliwa ngunit ang mga nakabuntot sa kanya mula noong merkado ay hinati ang kanilang mga sarili sa dalawang grupo at nagpatuloy sa paghabol sa kanya. Sila ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Kumalat sa hangin ang ilang lapang sound na nagmumula sa ilog. Huminto sa pagtakbo si Lin Fang, dahil sa sandaling iyon, napapalibutan na siya ng lahat. May mga asasin sa paligid niya. Sinulyapan niya ang mga tao sa paligid niya, lahat sila ay nakasuot ng tiyang paos. Nakita lang ni Lin Fang ang malamig nilang mukha, masama ang tingin nila. Sigurado si Lin Fang na hindi pa niya nakita ang alinman sa kanila. Sino ka? Tanong ni Lin Fang sa malamig at hiwalay na paraan. Walang sumagot, ang tugon ni Lin Fang ay ang lagaslas ng tubig. Nakakamatay na tahimik ang kapaligiran. Gumawa siya ng isang hakbang at umangat sa ere. Sumunod lang sa kanya ang mga asasin at umangat din sa ere, nakapaligid pa rin sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, si Lin Fang ay bumalik sa buong bilis, ang kanyang bilis ay hindi kapani-paniwala. Nagulat ang mga taong nakaitim na tiyang paos ngunit agad naman siyang sinundan. Gayunpaman, hindi sila pinanghinaan ng loob ni Lin Fang. Hindi sila kasing bilis niya, pero malapit lang ang takbo nila. Huminto si Lin Fang sa paggalaw pababa, sinubukan niyang tumakas at kumawala sa grupo ng mga asasin. Saan ka pupunta? Agresibong sigaw ng isa sa kanila habang inihagis nila ang sarili kay Lin Fang habang naglalabas ng purong chi na tila isang magandang puting shooting star sa kalagitnaan ng gabi. Mawala. Sinimulan ni Lin Fang na pagsamahin ang lakas ng Heruka sa kanyang kamao habang binabagtas niya ang kalangitan sa bilis ng kidlat, umuusad ng may dimatinding kalooban. Boom boom. Dalawang kamao ang nagbanggaan. Naramdaman ni Lin Fang ang malaking lakas na kumalat sa kanyang kamao, pakiramdam niya ay paralisado ang kanyang kamay. Ang taong iyon ay isang cultivator ng ika-6 na layer ng Zuan-Chi. Ngunit hindi rin maganda ang pakiramdam ng kanyang kalaban nang maramdaman niya ang lakas ng mga Heruka na kumalat sa kanyang kamao. Kahit na mas mababa ang cultivation level ni Lin Fang kaysa sa kanya, dumain pa rin siya sa sakit. Pakiramdam niya ay nabali ang kanyang mga buto. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Fang. Pagkatapos ay naglabas siya ng nakakatakot na nakamamatay na enerhiya, nakakatakot.
Hindi napigilan ng kanyang kalaban ng kanyang kamao ang nakamamatay na enerhiyang iyon. Ang katawan ni Linfang ay naging isang nakakatakot na espada, pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at nagsimulang maligo sa apoy, ang kanyang katawan ay ganap na nakasisilaw. Mukha siyang totoong espada, ang mukhang espadang iyon ay siya. Pinagsanib niya ang kanyang espada at ang espadang iyon ay naglalaman ng nakakatakot na determinasyon. Ang cultivator ng ika-6 na layer ng Zuan Qi ay gumalaw ng paatras nang makita niya si Linfang na gumalaw patungo sa kanya, siya ay natigilan. Bigla siyang natakot. Maaaring maputol ng Qi at puwersa ni Linfang ang mga enerhiya ng taong iyon tulad ng isang kutsilyo na pumuputol sa mantikilya. Ang iba ay natulala rin. Si Linfang ay gumagalaw sa napakabilis na paraan, pataas at pababa, pabalik-balik, at ang kanyang bilis ay hindi kapanipaniwala. Hindi niya sila binibigyan ng pagkakataong umatake. Mamatay. Sigaw ng isang boses sa sandaling iyon. Naramdaman ni Linfang ang isang nakakatakot na brutal na enerhiyang gumagalaw patungo sa kanya mula sa likuran. Sa pag-arte na parang hindi niya napansin, nagpatuloy siya sa pagpapakawalan ng nakamamatay na enerhiya sa hangin, nandoon lang ang nakakamatay niyang espada. Pinagsama niya ang lahat ng kanyang nakamamatay na enerhiya sa espadang puno ng determinasyon. Mamatay. Galit na sigaw ng taong iyon. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip at gamulong sa lupa at sa himpapawid. Kumikilos ito patungo kay Linfang ng buong bilis, gayunpaman, ang kanyang espada ay madaling tumagos dito. Nilipol niya ang lahat. Slash. Kumikislap ang espada ni Linfang at tumalsik ang dugo sa madilim na kapaligiran ng gabi. Tinaga ng espada ni Linfang ang taong iyon. Boom boom boom. Isang nakakatakot na lakas ang lumitaw, sinuntok ni Linfang ang bangkay gamit ang kanyang kamao kaya lumipad ito sa malayo, pagkatapos ay nawala ang bangkay. Ang iba naman ay namangha. Ang lakas ni Linfang ay, gaya ng inaasahan, nakakatakot. Hindi katakataka na natanggap nila ang utos na sumama sa napakalaking grupo, kung kakaunti lang ang dumating, lahat sila ay mabilis na namatay. Kasi simula pa lang ng labanan ngunit isang malakas na magsasaka ang namatay na. Jigo na hayop, galit na sigaw ng isang tao. Isang nakakatakot na pisikal na lakas ang lumipat patungo kay Linfang, ang pisikal na lakas na iyon ay nagtatago sa kalangitan at tumatakip sa lupa habang binabalot nito ang katawan ni Linfang. Isa itong napakalaking kamay na gawa sa purong Qi. Wow! Halos nasa tuktok na sila ng Zuan Qi layer. Naisip ni Linfang. Natulala siya. Ang taong umatake sa kanya sa sandaling iyon ay nakalusot sa ikapitong Zuan Qi layer. Sino ang mga taong iyon? Bakit nila siya gustong patayin? Mayroong ilang dosenang napakalakas na magsasaka, sino kaya ang nagpadala sa kanila? May mga nagsasaka pa ng ikapitong Zuan Qi layer. Mamatay. Galit na sigaw ni Linfang. Pagkatapos ay pinuton niya ang isang espada sa kanyang kamay, isang mamamatay na espada. Sa likod ng napakalaking espadang iyon ay may lumitaw na dalawang landas sa hangin. Sinusubukan niyang saktan ang dambuhalang purong Qi na kamay. Ngunit kahit na nagawa niyang saktan ng ilang purong Qi, ang natitirang purong Qi ay gumagalaw pa rin patungo sa kanya. Muntik na itong gumangga sa kanyang katawan. Hinailan ni Linfang ang mahabang mukha at itinapon ang kanyang espada. Pagkatapos ay pinaikli niyang muli ang lakas ni Heruka sa kanyang kamay at binomba ng kanyang napakapangit na kamao ang dalisay na kamay ng Qi na naglalabas ng mga tunog ng pagsabog. Boom boom boom. Si Linfang, nang bumangga ang kanyang kamay sa dalisay na kamay ng Qi na iyon, naramdaman niya na ang isang napakalaking pisikal na lakas ay gumugulong sa loob ng kanyang katawan, na nagpapanginig ng kanyang mga organo. Napaharap siya sa likuran. Mamatay. Malamig na sigaw ng taong iyon. Isang kakaiba at pamilyar na pakiramdam ang sumalakay sa puso ni Linfang. May impresyon siya na ngayon lang siya nakakita ng isang dambuhalang elepante na puno ng napakalakas na lakas. Ang elepante na iyon ay nagpapalabas ng nakakatakot na tunog. Ang 10,000 kasanayan ng mga elepante. Naisip ni Linfang na lumiit ang mga mag-aaral. Iyon ay isang kasanayan ng Wanziyang sect mula kay Tianfang. Ang mga taong iyon ay mula kay Tianfang. Ang Wanziyang sect ay mula kay Tianfang ngunit hindi makapaniwala si Linfang na nakapagpadala sila ng napakaraming malalakas na cultivator para patayin siya. Ilang dose-dose ng mga cultivator ng ika-6 na Zuan Qi layer at isang cultivator ng ikapitong Zuan Qi layer. Maging ang Yuklan o ang Wanshou sect ay hindi makapagpadala ng napakaraming malalakas na cultivator. Sina Tianfang at Zuyu ay parehong mga bansang nasa ilalim ng jurisdiction ng Dragon Mountain, paano magkakaroon ng napakalakas na kapangyarihan ang Wanziyang sect? Nagkaroon lamang ng isang posibilidad. Nagulat si Linfang, sigurado siyang tama siya. Hindi lang pinatay ni Linfang ang mga tao mula sa Wanziyang sect, pinatay din niya ang ilan sa 7 sugo ni Tianfang at maging ang prinsipe ng Tianfang, Feng Chen. Kinasusuklaman ni Tianfang si Linfang, hindi nila siya makalimutan. Ito ay tiyak na, maaga o huli, sila ay magpapadala ng mga tao upang pumunta at patayin siya. Hindi inaasahan ni Linfang na gagawin nila iyon ng ganoon kabilis. Marahil ay hindi lang nila siya sinusundan mula sa Cosmic Market. Marahil ay sinusundan na nila siya mula nang umalis siya kay Zuyu at naghihintay ng tamang sandali para sa isang ambush. Sirain. Kahit na si Linfang ay na-project ng patros, si Linfang ay pinalalakas pa rin ang lakas ng Herukas sa kanyang kamay. Sa isang iglap, gumalaw ang kanyang kamao patungo sa mga naglalakihang elepante na iyon. Isa pang sunod-sunod na ingay ang kumalat sa hangin. Si Linfang ay napatras muli at napaungot. Medyo namutla siya ng mga sandaling iyon. Sinubukan ni Linfang na manatiling matatag at matatag. Malamig niyang tiningnan ang mga taong iyon at sinabi. Ang mga tao mula sa Tianfang ay kamangha-mangha, nagpapadala ng napakaraming malalakas na cultivator para patayin ako.
Nakakagulat, talagang mataas ang tingin mo sa akin. Emph. May malamig na umungol at ang cultivator ng ikapitong Zuan Chi layer ay gumawa ng hakbang pasulong, at malamig na sinabi. Ngayon, mamamatay ka, hindi ka makakatakas kahit anong mangyari. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 565, paano sila papatayin? Ang mga mag-aaral ni Lin Fang ay unti-unting naging itim at malamig. Mukha siyang walang emosyon. Sa kalagitnaan ng gabi, nang makita ng mga taong iyon ang mga mag-aaral ni Lin Fang, hindi nila maiwasang manginig sa kung gaano sila kalamag. Gayunpaman, ang kanilang nakamamatay na enerhiya ay lumulutang pa rin ng mabangis sa kapaligiran. Napakaraming tao, magiging madali para sa kanila na patayin si Lin Fang. Roar. Maraming lilang ahas ang lumitaw sa hangin. Emph. Ang cultivator ng ikapitong Zuan Chi layer ay malamig na umungot. Nanginginig ang kanyang kamay at naghiwa-hiwalay ang mga lilang ahas sa isang kisap mata, pagkatapos ay nag-transform sila sa isang malawak na lilang lawa na nakapalibot sa lahat. Mawala. Nagtaas ng kamay ang grupo ng mga asasin at lumabas ang malakas na hangin, hindi makalapit sa kanila ang purple spirit. Bumalik, naisip ni Lin Fang. Pagkatapos ay nawala ang mga lilang ahas. Naalala ni Lin Fang ang kanyang purple spirit pabalik sa kanyang katawan. Kasabay nito, gumalaw siya at nag-transform sa isang light beam na lumalayo sa malayo. Napakahirap para kay Lin Fang na patayin ang napakaraming cultivator ng ika-6 na layer ng Zuan Chi. Sa tingin mo makakatakas ka? Tanong ng isa sa kanila habang nagsimulang gumalaw na parang hangin. Ang lahat ng mga silhouette ng iba ay kumikislap din. Lahat sila ay humahabol kay Lin Fang. Hindi nila siya hinayaang makatakas. Sinusubukang tumakas ni Lin Fang, ang maitim niyang mga estudyante ay mukhang walang emosyon. Habang tumatakbo palayo, may apoy na nagsimulang mag-alab sa kanyang katawan, ito ay purong chi fire. Kasabay nito ang pag-iipon niya ng lakas ng mga herukas sa kanyang katawan, ito ay umaagos ng buong bilis. Dito ka lang, sigaw ng napakalakas na boses. Ang cultivator ng ikapitong Zuan Chi layer ay ang pinakamabilis sa kanilang lahat. Hindi talaga makatakas si Lin Fang mula sa kanya at bigla na lang, naramdaman niya ang isang napakalaking kamao na puno ng pisikal na lakas sa kanyang likod, hinahabol siya nito. Ngunit sa sandaling ito, nang maabot na nito si Lin Fang, bigla siyang umakyat at ang kamao sa kanyang likod ay malapit nang umabot sa kanyang ulo. Boom boom boom. Isang nakakatakot na pagsabog ang kumalat sa hangin, si Lin Fang ay bumagsak sa isang bundok at nahati ito sa dalawa. Pagkatapos ay pumunta siya sa kailaliman ng bundok na iyon para magtago. Ang iba ay natulala. Lahat sila ay lumipat patungo sa bundok na iyon, gusto nilang sundan si Lin Fang. Boom boom boom. Ang cultivator ng ikapitong Zuan Chi layer ay walang takot at agad na pumasok sa fissure na ginawa ni Lin Fang sa bundok. Ang iba naman ay pinaligiran ng bundok. Ang lahat ay kailangang mag-react ng napakabilis, wala man lang silang segundo para isipin kung ano ang dapat nilang gawin. Sa butas na ginawa ni Lin Fang sa bundok, ito ay ganap na madilim, napakaitim. Sinusundan ng cultivator ng ikapitong Zuan Chi layer si Lin Fang at ang ekspresyon ng mukha nito ay tila malamig, galit na galit siyang sumigaw. Tumigil ka na, walang sumagot, tanging apoy lang ang nakikita niya. Ang mga gilid ng lagusan na hinukay ni Lin Fang ay nasunog pa at natatakpan ng mga baga. Sa isang iglap, umakyat si Lin Fang patungo sa tuktok ng bundok at paparating na. Hindi ka makakatakas. Sigaw ng cultivator ng ikapitong Zuan Chi layer. Sa isang iglap, nag-condense siya ng nakakatakot na pisikal na lakas sa kanyang kamay, gusto niyang maabutin si Lin Fang at patayin ito sa isang suntok. Siguradong mamamatay si Lin Fang, at least naisip ng malakas na cultivator. Ganoon ba, ang apoy ay biglang nawala nang ito ay naging ganap na itim sa lagusan. Ang boses ni Lin Fang ay parang madilim at nakakatakot. Biglang tumalikod si Lin Fang at may lumitaw na itim na lotus sa kanyang kamay, pinapaliwanag nito ang malamig niyang mukha. Ang itim na lotus na iyon ay mukhang madilim at hindi naglalabas ng anumang tunog ngunit ito ay nakikita. Ang itim na lotus ay naglalaman ng ilang napakapangit na nakamamatay na enerhiya. Ang cultivator ng ikapitong Zuan Chi layer ay natigilan, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng marahas. Hindi niya mapigil ang gumalaw, ang kanyang kamao na puno ng nakakatakot na pisikal na lakas ay patuloy na gumagalaw patungo kay Lin Fang. Hindi rin tumigil si Lin Fang. Pagkatapos niyang magsalita, ang kanyang itim na lotus ay patuloy na gumagalaw patungo sa kanyang kalaban. Krr, krr. Nagbanggaan ang itim na lotus ni Lin Fang at ang kamay ng kanyang kalaban. Isang napakalaking nakamamatay na enerhiya ang kumalat sa buong bundok. Ang pisikal na lakas ng kalaban ni Lin Fang ay mukhang kaya nitong lipulin ng lahat. Bukod pa rito, ang itim na lotus ni Lin Fang ay patuloy na umuusad din. Boom! Sa wakas, ang mukha ng cultivator ng ikapitong Zuan Chi layer ay nagbago ng husto, ang kanyang trajectory ay nagbago at sa isang iglap, nagkaroon ng bagong butas sa dingding ng tunnel. Buong bilis ang paggalaw ng kanyang katawan. Isang nakakatakot na nakamamatay na enerhiya ang nasa kanyang likuran. Nakakatakot, hindi niya akalain na magagawa ni Lin Fang ang isang napakapangit na itim na lotus. Masisira lang siya. Bilis, bilis. Ang cultivator ng ikapitong Zuan Chi layer ay hindi nasaraan ng loob, ang nakamamatay na enerhiya sa kanyang likod ay naglalagay ng maraming presyon sa kanya, malinaw niyang naramdaman na papalapit ito ng papalapit sa sandaling iyon. Hindi siya naglakas loob na huminto kahit isang segundo, mamamatay siya sa isang iglap. Mamatay. Lin Fang na may boses ng isang Diyos ng kamatayan. Ang lagusan ay kasing lawak ng ito ay masama at madilim. Hindi. Ang cultivator ng ikapitong Zuan Chi layer ay may pakiramdam na malapit na siyang mamatay sa kamay ng isang Diyos ng kamatayan. Sinubukan niyang pabilisin, ang kanyang puso ay tumitibok ngunit marahil ay huli na.
Si Lin Fang ay napakabilis sa sandaling iyon, na-condense niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang katawan at kamay, ang itim na lotus na iyon ay napakapangit, ang liwanag lamang nito ay tila nakamamatay. Ah, ang mga pako, sigaw ng cultivator ng ikapitong Zuan Chi layer. Umalangaw ang kanyang boses sa buong bundok. Kinilig ang mga kasama niya, kaibigan nila. Nagbigay ng nakakatakot na hiyaw. Panay ang sigaw niya tapos nakita ng mga kasama niya ang katawan niyang gumalaw palabas ng bundok pero sa pagkakataong iyon, nagliliyab ang ibabang bahagi ng katawan niya sa itim na apoy. Nasusunog siya. Ang apoy na iyon ay patuloy na umuunlad ng paitaas, pagkatapos ay umabot sa kanyang dibdib. Ang mga tao ay namangha. Nakatingin lang silang lahat sa galaw na iyon. Lahat sila ay nag-iisip kung ano ang gagawin. Anong nakakatakot na apoy? Ano ang nangyayari? Ano ang apoy na iyon? Ang cultivator ng ikapitong Zuan Chi layer ay patuloy na nagbibigay ng nakakakilabot na hiyaw habang lumilipad ng mas mataas sa himpapawid. Hindi niya napigilan ang apoy na patuloy na kumakalat sa buong katawan niya. Patayin siya. Inubos niya lahat ng pure chi niya, patayin mo siya. Ang itim na apoy ay umabot sa kanyang dibdib, at pagkatapos ay ang kanyang ulo. Ang marangal na cultivator ng ikapitong Zuan Chi layer ay namatay. Pinatay siya ni Lin Fang. Tanging ang ilang madilim na enerhiya ay nasusunog pa rin sa hangin. Kahit sa mga huling segundo niya, hindi niya akalain na mamamatay siya sa mga kamay ni Lin Fang. Hindi lumingon ang mga tao, nakatingin lang sila sa itim na apoy sa hangin. Ang cultivator ng ikapitong Zuan Chi layer ay nawala. Siya ay nasunog hanggang sa mamatay at naging abo. Siya ay namatay. Namatay siya sa harap nila. Ang itim na apoy na iyon ay unti-unting nawala. Ibinaling nila ang kanilang mga ulo at tumingin sa butas sa bundok. Si Lin Fang at ang cultivator ng ikapitong Zuan Chi layer ay sabay na pumasok sa butas ngunit si Lin Fang ay hindi pa lumabas at ang cultivator ng ikapitong Zuan Chi layer ay lumabas para mamatay. Hindi pa lumalabas si Lin Fang, nasa loob pa rin siya. Gayunpaman, para sa mga taong iyon, ang tunnel na iyon ay kasing kahulugan ng kamatayan, walang nang ahas na pumasok. Kung hindi, ano ang mangyayari? Ang cultivator na iyon ng ikapitong Zuan Chi layer ay nasunog hanggang sa mamatay at sinabi, bago mamatay, na inubos ni Lin Fang ang lahat ng kanyang purong chi ngunit ano? Sino ang mga ngahas na ipagsapalaran ang kanilang buhay upang pumunta at makita? Hindi ito biro. Ito ay isang seryosong bagay. Bukod pa rito, buhay pa si Lin Fang, maaaring mayroon siyang ilan sa mga nakakatakot na apoy na natitira. Marahil ang pagpasok sa lagusan ay haantong sa kanila sa kamatayan. Lahat sila ay blanko na nakatingin sa butas ng bundok. Naubos na talaga ni Lin Fang ang kanyang purong chi reserves. Kinailangan niyang i-condense ang lahat ng kanyang purong chi sa itim na lotus na iyon para patayin ang cultivator ng ikapitong Zuan Chi layer. Nagawa ni Lin Fang na patayin ang taong iyon ngunit hindi na siya makalabas sa butas. Wala na siyang pure chi na natitira, hindi niya makakayanan ng 12 ng mga cultivator ng ika-6 na layer ng Zuan Chi. Ito ay masyadong mapanganib. Ang kapaligiran ay katahimikan. Lahat ay nagsisikap na gumawa ng isang plano. Walang bumabasag sa nakakatakot na katahimikan na iyon. Matagal na tumahimik ang kapaligiran at biglang nagsalita ang isa sa mga nagsasaka sa Black Chang Paos. Guys, kahit hindi pa niya naubos lahat ng reserba niyang pure chi, dapat kaunti na lang ang natitira sa kanya. Dapat natin siyang pilitin na lumabas. Nang marinig sila ni Lin Fang, nakaramdam siya ng kaba. Tumigil na sila sa pag-iisip at gusto siyang pilitin na lumabas, kung hindi siya lalabas, ilalabas siya.